Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 19, verse 12. Praise the Lord. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Yan. So, sinasabi po dito, sino ang makakaunawa sa aking mga pagkakamali? Linisin mo ako sa lahat ng aking mga sikritong pagkakamali. Ito kasing secret faults at yung matatawag nating mga errors na nangyayari sa bawat buhay ng mga anak ng Diyos ay hindi natin ito ma-deny. No? Hindi natin ito makaila. Bakit? Dahil sa environment ng sanglibutang ito. Para bang mekaniko ka, pag inaayos ka, hindi maiwasan, madudumihan ka talaga. So, ganon din sa sanglibutang ito. Kung hindi tayo mag-ingat at hindi tayo lilinisin ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Siya lang ang makapaglinis sa atin. Siya lang yung nakaka-understand ng ating mga errors. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, sometimes ang tao sa sarili niya, hindi niya ma-understand ang kanyang mga errors. Diyan na lang niya ma-understand pag siya'y lumapit sa Panginoong Diyos. Diyan na lang niya ma-understand pag siya'y nakarating sa sanctuaryo para makarinig ng kanyang mga banal na salita. Naalaala niyo yung buhay ni King David na marami, malayo na narating ang kanyang isip. Marami nang nagsanga-sanga na ang kanyang mga negatibo na pag-iisip laban sa Diyos. Parang pinupuri na niya yung mga makasalanan na nagpa-prosper at masyado na niyang hinahamak ang mga godly men. At sabi nga niya, mabuti pa itong mga masasaya. Madami silang ini-enjoy sa sanglibutang ito, samantalang itong mga godly, maraming paghihirap. At kailan niya nalaman ang kanyang mga errors? Kailan niya nalaman ang kanyang mga secret faults? Sabi niya, when I come into the sanctuary, I understood their end. So, ibig sabihin niyan, na-understand niya ang kanyang errors. So, ganun din sa buhay natin. Kung hindi ang Diyos ang maglinis sa atin, na siyang nakakaalam sa ating mga errors, pag hindi tayo lumapit sa Kanya ng mapakumbaba at mapagsisising puso, sino maglilinis nito? Siya lang ang makapaglinis po nito. Kaya anong sinabi dyan sa Psalms 19 verse 13? Praise the Lord. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Yan. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Pag sinabing keep back, bawiin mo ako. Huwag mo akong itulak sa mga presumptuous sins na yan. Ano yung presumptuous sins na yan? Kasalanan na kinoconsider mo pa rin na okay lang. Kasalanan na kinoconsider mo na parang approved sa Diyos. But when in fact, it is not. You are always presuming. Kaya presumptuous sins. Keep back. Ibig sabihin yan, kunin mo ako. Huwag mong pahintulot, magpatuloy ako dyan. Keep back. Bawiin mo ako. Ibalik mo ako sa inyong standard. Ibalik mo ako sa iyong holiness. Ibalik mo ako sa iyong righteousness. Let them not have dominion over me. Huwag mo silang pahariin sa akin. Huwag mo silang hayaan na biktimahin nila ako. Huwag mong hayaan na ako ay malugmok sa presumptuous sin. Then I shall be upright. I shall be innocent from the great transgressions. So, ibig sabihin niyan,
Dahil ang Diyos lang yung nakakaintindi sa errors ng bawat buhay natin. Siya yung mag-cleanse sa ating mga secret faults. Siya yung makaka-keep back sa atin from presumptuous sins. Ngayon, kung ikaw ay nagpakumbaba, then you will be innocent from the great transgression. Ibig sabihin yan, mapalad ka dahil naniwala ka sa Diyos. Alam nyo yung mga matatawag nating, yung nag-i-study sa skies, dyan sa space, hindi yung astronauts, yung bang mga gumagamit ng mga telescopes, yung teleskopyo lang ang gamit nila, tapos ini-studyhan nila. O kaya yung mga cameraman, gamit yung video, gamit yung DSLR. Yan sila. Pag napansin nila na medyo malabo yung kanilang tingin doon sa sisilipan nila para makita nila yung gusto nilang i-zoom. Ibig sabihin, pag malabo, kailangan na linisan ng lens. So sila, meron silang maintenance. Meron yan silang liquid or fluid na pinapatak doon. At meron yan silang hindi ordinaryong pamunas na pinupunas nila doon na hindi magasgas yung lens. So ganun din po sa buhay spiritual natin. No? Pag may mga dumi sa spiritual lens natin, parang malabo na yung ano natin, hindi na maliwanag yung ating relasyon sa Diyos, hindi na malakas yung presensya ng Diyos. Pag nakarinig tayo ng Word of God, parang hindi na ganun ka-effective. Pag mag-pray tayo, wala nang presensya. Hindi na, parang malayo na ang Panginoon. Kaya, sa buhay natin, meron tayong tinatawag na maintenance para keep that lens clean and clear. Ito na yung Word of God. Ito na yung presensya ng Diyos. Ito na yung ating paglapit, yung ating inawit kanina, near to the heart of God. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Lagi tayong dumikit sa Kanya. Minsan may nakita akong yung post sa FB. Pinakita yung pomelo, 2 pomelos. Yung buongon, pomelo, na nakabitin pa sa puno niya. Yung isa, bulok. Buong-buo na, bulok. Yung isa, hindi. Dahil sila ay magkadikit doon sa puno, nagsimula na rin nabubulok yung hindi bulok. So, ibig sabihin yan, pag dumidikit ka sa bulok, ang tendency niyan, mahahawaan ka sa kabulukan. So ito naman sa Panginoong Diyos, dahil ang Diyos ay malinis, dahil ang Diyos ay perfect, dahil ang Diyos ay holy, righteous, pag dumikit tayo sa Kanya, hindi natin siya kayang ikumbinsi sa kasamaan, karumihan, dahil marumi nga tayo. Siya yung mag-convince sa atin. Siya yung mag-influensya sa atin. Kaya, ganun, ka-importante sa buhay natin. So, paano natin ilapit ang ating sarili sa Diyos? Makinig ka sa Word of God. Sumamba ka sa Kanya sa sanctuaryo. Mag-pray ka, moment by moment. Magkaroon ka ng quality time to meditate to His precious words. Sa atin pa, you are keeping yourself closer to God. Dumidikit ka dyan sa ating Panginoong Diyos. So, pag ganon, clear. Clear yung isip mo. Clear yung puso mo. Maliwanag ang Word of God na natatanggap mo. Maliwanag yung kaligtasan mo. Maliwanag lahat. Malayo ang pananaw mo. Kayang-kayang makikita mo na yung kinabukasan mo. Wala kang doubt, wala kang alalahanin sa buhay mo dahil everything is being clear.
Clear. Basahin natin yan. Psalms 19 verse 14. Praise the Lord. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Yan. No? Yung mga salita mo, yung puso mo, clear, acceptable sa paningin ng Diyos, na siyang iyong kalakasan, na siyang iyong manunubos. Ganun. So, napaka-aliwalas, napaka-sarap ng pakiramdam mo ng ganun na klaseng pamumuhay sa presensya ng ating Panginoon Diyos dahil minimaintain mo. You are willing to be cleansed, you are willing to be corrected, you are willing to be rebuked, you are willing to be reproved, lahat-lahat na. Kasi siya lang yung nakaka-understand ng ating errors. Kaya siya lang din yung makapagbibigay sa atin na isakto na advice. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito, yung mga alagad niya. Bago ang kapahamakan, meron ng pauna. Meron ng instruction, meron ng admonition. Oy, mag-ingat ka, papunta ka sa kapahamakan, magpakumbaba ka, magsisi ka, tumalikod ka sa mga plano mo. Ibig sabihin yan, nililinis ka ng Diyos. Kiniklear ka ng Diyos. Kung ayaw mo naman, sigurado, mapapahamak ka. Lalot na tayo ngayon sa sanglibutang ito. Ano palang meron tayo dito sa mundo? What kind of environment do we have in this world today? Basa. Psalms 40, verse 12. Praise the Lord. For innumerable evils have compassed me about. Mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of mine head, therefore my heart faileth me. Yan ang environment sa sanglibutang ito. Pag hindi ka naingatan, pag hindi ka na sustain, na preserve sa iyong pamumuhay espiritual, dahil sa sobrang hindi kayang bilangin ng mga masasama na nakapalibot sa atin, malaki masyado ang tendency ikaw ay marumihan, ikaw ay madungisan o magkakasala. That is very much possible. For innumerable evils have compassed me about, mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of mine head, therefore my heart faileth me. Ito yung panahon na lumayo siya sa Diyos. Ito yung panahon na hindi siya naging watchful. Ito yung panahon na siya nag-isi-isi nangyari sa kanyang buhay. So sa buhay natin, we need to be maintained. Kailangan clear ang ating isip, clear ang ating puso, acceptable ang ating mga salita, acceptable yung meditation ng ating puso. Para sa ganon, meron tayong assurance. So, pag ikaw ay sinasaway sa mga pagkakamali mo, huwag ka nang mag-answer back. Di ba yung mga bata, pag sinasaway natin, minsan nag-a-answer back sila. Nagsasalita sila ng mga reasons, nagsasalita sila ng mga justification. Huwag na. Huwag ka nang magsalita. Habang kung kinokorek ka ng Panginoon at dahil may pagkakamali ka, tumahimik ka na lang at magpakumbaba ka na lang. Basa. Job 6:24. Praise the Lord. Teach me, and I will hold my tongue, and cause me to understand wherein I have erred. Yan. Turuan mo ako. At pipigilan ko yung dila ko. At gawin mo na maunawaan ko kung saan ako nagkamali. Di ang laking ano niyan, ang laking preservation sa buhay mo. Yun na yung keep back thy servant from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be innocent from the great transgression. Di ba? Basta magpakorek ka sa Panginoon, mapalad ka. Sigurado yan. Unang-una, ang ating buhay sa sanglibutang ito, wala pa tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Marami tayong mga gawa na marumi. No? Dahil yun ang namulatan natin,
aside from those children of God who were born here, together with their parents in the Lord, they were not so much have that kind of environment. Pero sa atin na hindi pa tayo dumating dito, grabe, basahin natin. Isaiah 64 verse 6. Praise the Lord. But we are all as unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Yan. Meron man tayong good works noon, meron man tayong goodness noon, meron man tayong righteousness noon, but it is not trustworthy. Di kasaligan. It is not right and acceptable in the eyes of God. Katulad lang yan sa filthy rag in the eyes of God. So, we cannot have our own goodness, righteousness. We cannot justify ourselves. Kaya sa buhay natin, sabihin na lang natin, I do not know by myself. I need you to tell me who am I. Wala akong kinalalaman sa sarili ko. I am blind of myself. I need you to tell me what is my errors and mistakes. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, lahat spiritually blind. Basahin natin. 1 Corinthians 4:4. Praise the Lord. For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Yes. Wala akong kinalalaman sa pamagitan ng aking sarili. You are not capable to make yourself clean, to make yourself perfect. Therefore, sinabi diyan, I am not hereby justified. Ibig sabihin yan, I have none of my own way of righteousness. Wala. You are not justified by yourself. But he that judgeth me is the Lord. Kasi ang Panginoon pala ang mag-judge, doon ka lumapit. Doon ka mag-inquire. Doon ka humingi ng counsel. Doon ka humingi ng guidance. Kasi siya yung nakakaalam what is acceptable, what is good, what is right in His eyes. Kaya walang ibang pinaka-importante sa buhay natin. Yung paglapit natin sa Panginoon. Tingnan mo yung mga taong may sakit. Physically, medically, tumalapit sila sa mga doctors. At yun naman mga doctors na yan, ng mga physicians, kung tawagin sa sanglibutang ito, they studied about their profession. So ikaw ngayon na may nararamdaman, lumalapit ka doon sa kanila to diagnose what is your physical condition. So they will use gadgets or instruments to examine you. They might be using a stethoscope, lalo't na kung problema mo ay lungs. Inhale kanila. Pag meron silang naririnig doon na hagalhal, may plema ka, sir. Oo. Or, sometimes pag internal yung problema mo, gagamit sila ng colostomy ba yan? Yung instrument na may kamera na maliit, i-insert yan sa bibig mo, magpunta yan doon sa esophagus mo, magpunta yan doon sa dito sa hanggang magdating sa intestine. Titingnan yung may bara ba doon, may tumor ba doon. So, ganun din sa Panginoon. Siya lang yung makaka-reveal sa atin what is our faults, what is our mistakes. Siya yung makaka-diagnose. Kaya siya yung makaka-diagnose, siya rin yung merong paraan na yan ay malinis, matanggal, gagaling. Siya yung merong tinatawag na antidote. Siya yung magpapagaling. Basahin natin. Psalms 90 verse 8.
Praise the Lord. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. Yan, tingnan mo. Inilagay mo sa harapan namin ang aming mga kasamaan. Ibig sabihin yan, you are being diagnosed what iniquities that is in you. Our secret sins in the light of thy countenance. Yung mga hindi kayang makita ang sakit mo, kaya niya yang ihahayag. Kaya niya yang i-reveal. Praise the Lord. Physical man or spiritual man. Visible man or invisible man. Both of these, God can declare it. Ayan, nag-request sa akin si Pastor Dudong kahapon. Pastor Chit, meron akong request, hingi ako ng vision. Dahil may membro ako dito na anak ni Sister Estrella, na ang pangalan ay Jumbo. Ego, baka malaki yan pag ano, kung ipinanganak, baka Jumbo nga. Oo. Jumbo. May sakit. Sakit yung gilid niyang, ng tiyan niya. Sa sobrang sakit. Pina-examine nila sa doktor. Walang nakitang findings. So ngayon, gusto kong ipatingin sa Panginoong Diyos through vision what is really inside or the cause. O, ibig sabihin yan, dalhin natin sa Panginoon, ilalagay niya. Kung meron siyang iniquity, ay papaharap sa Kanya. Kung meron siyang sanib ng masamang espiritu, ipapakita sa Kanya. Because the countenance of God is so bright that can scan every tiniest thing sa buhay ng tao na hindi kayang makikita ng instrument. So, ganun pa ang ating kasalanan, lalo't na kayang-kaya niya itong i-scan. Praise the Lord! Kaya niyang i-scan, kaya niyang linisin. So, ganun ka-importante. So, sa buhay natin, lumapit tayo lagi sa Diyos. Let us keep our lens clean. Tulad nitong aking eyeglasses. Nanonotice ninyo na minsan tinatanggal ko ito, kumukuha ako ng panyo. Tapos pinupunasan ko kasi minsan nilalagay ko dyan, pinupulot ko, nilalagay, pinupulot. Eh siyempre yung thumb natin at saka itong mga fingerprints natin, nagmamark yan sa lens. Pag ganyan ko, may part na malabo, may part na clear. Minsan may pisik ng, pag mag-toothbrush ka, may pisik ng toothpaste, no, tumitigas dyan, o kung ano-ano pa. So you have to clean it to make it clear. Pag balik mo, clear na, wala ng ano. So ganun din sa Panginoong Diyos. Lumapit tayo sa Kanya, mag-submit tayo sa Kanya, magpa-diagnose tayo sa Kanya. Kasi by ourselves, we do not know. We are not being justified by ourselves. But God, siya yung makaka-judge sa atin. Siya yung merong informasyon patungkol sa iyo, patungkol sa akin, sa ating lahat. Siya yung merong record. Siya yung, He is God, omnipotent, knowing all things. Last verse, basahin natin. Psalms 139 verse 2. Praise the Lord. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Yan. See? Eh paano yan, Pastor Chit, if that very moment sa kanya, sa iyo siya nakatingin, sa akin hindi. Iba ang Diyos. Ibahin natin ang Diyos. God can listen, can look at the same time to all people of the world. Yan yung hindi kayang gawin ng mundo. Na at the same time, He can listen, He can see everything of our lives. So siya lang yung maka-judge. Siya lang yung maka-justify sa atin. Kaya lapit tayo sa Kanya. Let us get closer to God. Kaya diyan niya tayo ipapaunawa sa ating mga errors, sa ating mga secret faults. Diyan niya tayo i-keep back
from presumptuous sins. Diyan niya tayo bibigyan ng opportunity so that this will not dominion over us. Magkakaroon tayo ng clear conscience sa kanyang presensya. You will be innocent from the great transgression. Praise the Lord. And you will be upright. Maging upright ka sa Kanya. Kaya, to God be the glory. Ang buhay natin ay we need to maintain it. Yung lens ng ating spiritual kaluluwa, lagi nating punasan, lagi nating patakan ng liquid cleansing. Yan, yung liquid na panglinis. This all about the Word of God, the presence of God. Dito tayo lagi mag-maintain sa buhay natin para masarap yung ating pakiramdam. You will ask for your healing, then God will answer it. You will ask for the solution of your problem, clear, sasagutin ka niya. You will ask for blessing, ibibigay ng ating Panginoong Diyos. You will ask your necessities, God will grant it. You will ask salvation, ay maliwanag pa sa clear ang iyong kaligtasan. Ibig sabihin yan, you are innocent from great transgression. You will be upright. Masarap ang buhay na laging malinis dahil ang Diyos ang siyang ating kalinisan. Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo po ang lahat.